Ito na yan. Sa ating lahat, amen. Basta po, ang bawat isa. Bakit? Na-receive po ba natin yung saganang biyaya ng Panginoon? Amen. Pray po natin the best of opening sa ating Diyos ng lahat. Sapat po ang Diyos na po, ang bawat isa. Na-receive po ba natin yung saganang biyaya ng Panginoon? Amen. Pray po natin the best of opening sa ating Diyos ng lahat. So tayo po ay sa ating ikalawang gawain, ang gawain po ng pagkakaloob o ang pagbibigay o ang tithes and offering. Makibuklat po kayo sa akin sa aklat ng 2 Corinthians 9 verse 7 to 8. Basahin ko lang po. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Ang Diyos po ang magpala sa pagkakabasa ng kanyang buhay at makapangyarihan salita. So dito po ay lubos pong ipinauunawa ng ating Panginoon yung kahalagahan po ng pagkakaloob sa kanyang gawain. Sabi po dito, bawat isa. So, ibig sabihin, lahat po tayo ay dapat na magkaloob sa gawain po ng Panginoon. Tandaan po natin, ang pagkakaloob sa Diyos ay hindi tinitignan yung amount, hindi po tinitignan yung gaano kalaking ibibigay mo sa Panginoon. Ang tinitignan ng Diyos, yung isang puso na handang sumunod, handang tumalima sa kalooban ng ating Panginoon. Isang puso na kung saan kinikilala ang Diyos bilang provider niya. Kinikilala ang Diyos na sa lahat ng may pag-aari tayo ay Diyos ang nagbigay. At pangatlo po is yung isang puso na nagtitiwala sa Diyos na kayang ipagkaloob ng Diyos anuman ang ating kahilingan. So ako po ay magpapasalamat lamang sa kabutihan ng Diyos. Nung ako po ay bago pang Kristiyano, may naririnig na rin po ako ng katuruan pagdating po sa pagkakaloob. So minsan po ay sinubukan ko pong magkaloob sa gawain ng Panginoon. Dahil wala po akong trabaho noon, housewife lang po ako. So ako po ay humakbang. Ang ginawa ko po is nagbigay ako ng 50 pesos. So habang kapapakinig ko ng salita ng Panginoon, kung ano pala yung ibinigay mo, yun din yung ibibigay sa'yo. So, ang ginawa ko po, nagbigay ako ng 50 pesos. Alam niyo po, after the service, ako po'y umuwi, nakita ko po sa daan, may pera. So, ang ginawa, hindi ko naman po siya agad-agad pinulot. Ang ginawa ko po, tumingin po ako kaliwa kanan, harap at likod. So, iniisip ko na baka mamaya test or baka mamaya is sinadya lang o kaya nahandol yung taong naghulog. So, ang ginawa ko po, kinuha ko. Alam niyo po, sabi ko sa aking sarili, tunay nga, na kung ano ang binigay mo sa Panginoon, yun din ang ibibigay sa iyo. So, habang ako po ay lumalago sa gawain ng Panginoon, ang dami ko nang napakinggan na exhortation ng tithes and offering. So, sinubo ko muli ang Panginoon. Sabi ko, Lord, gusto ko yung magkaroon ako ng sarili kong trabaho, kumita ako sa sarili ko pang sabi ko gano'n sa Lord. Alam niyo po, hindi po nagtagal, tinugon po ako ng Panginoon, halos 1 week lang po. May tumatawag na po sa akin. Hindi ko pa nga po nasasagot dahil nung time na yon is nasa galaan po kami. So, naka 10 missed call po siya sa akin. So, nung nakauwi na po ako ng gabi, nag-call back po ako sa kanya. Alam niyo po ang sabi niya sa akin, pwede ka na bang mag-start tomorrow? So talagang naa-amaze ako pag ang Diyos is kumikilos sa kanyang mga anak na patuloy na tumatalima. So dito po, nung nagkaroon na po ako ng trabaho, pinatunayan muli ng Diyos yung kanyang kabutihan. Dumating po ang pandemic, ang dami pong nagkasakit, ang dami pong nawalan ng trabaho, ang dami pong nagsarang mga business. Pero ang Diyos, ang tunay na mga anak ng Diyos ay hindi pinabayaan. Amen po. So until now po, yung aking pong sahod, yung aking pong 10% ay binibigay ko sa ating Panginoon. At doon po, alam nyo po, pinatutunayan ng Diyos
magsara man ng company, mawalan ka man ng trabaho, sapat ang Diyos sa ating buhay. Amen po. Kaya masasabi ko po dito na wala pong kalugihan pagdating sa pagkakaloob sa Panginoon. Win na win po tayo dito sapagkat sinabi rin ng Bible, kapag ikay nagtanim, may aanihin. Kapag ikay nagbigay, ikay bibigyan. So napatunayan na po ng Diyos sa atin yon. Kaya wala pong hadlang or wala pong makapipigil sa mga anak ng Diyos magbalik ng pasasalamat. Amen po. Kaya ibigay po natin the best. At alam ko, merong best ang ibibigay ang Panginoon sa atin. Amen po. Amen. Sige po, tayo pong lahat is yumuko at manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siya pong may likha ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na hindi nagbago noon, ngayon at kailanman. Pinatunayan mo sa amin, O Lord, na ikaw ay sapat at higit pa sa lahat ng aming mga pangangailangan. Ni hindi mo nga po kami pinagkulang, Panginoon. Patuloy na tinutugon kami sa lahat ng aming mga pangangailangan. Patuloy na pinupuno mo, O Diyos, ang aming hapagkainan ng mga pagpapala na halos wala po kami sukat kalagyan. Kaya sa umagang ito, O Diyos, kami nagpapasalamat sa lahat ng ginawa mo sa aming mga buhay. At patuloy na aming dinadalangin na pagpalain mo, O Diyos, ang gawa ng aming mga kamay nang sa gayoy maging kabahagi kami sa katagumpayan ng iyong gawain. At Lord, pagpalain mo ang mga may hanap buhay, ang mga magsasaka, ang may mga alagang hayop, ang mga nangangamuhan, ang mga may businesses, Panginoon, ay patuloy na pagpalain mo, proteksyonan mo, at patuloy na kasangkapanin kami upang mapalaganap, O Diyos, ang iyong gawain dito sa bayan ng San Felipe. Salamat po, Panginoon, ngayon pa lang ay tinatanggap na namin ang masaganang pagpapala mo na ipagkakaloob. Lord, hindi po kami lalabas sa lugar na ito na hindi mo kami pagpapalain. Maraming blessing ka na, O Lord God, na ipinaranas at ipararanas pa sa bawat isa. Maraming pong salamat at kayo po ang Diyos na siyang patuloy na magpala sa bawat isa. At sa iyo, O Lord, ang lahat ng kapurihan, karangalan, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.